Hello, andito na naman ang isang OFW at pag-uusapan natin ngayon guys ang ating dating administrator na si Arnel Ignacio. Ito guys, nagsalita na siya live at napanood ko rin ang mga sinasabi niya at paliwanag niya. Hindi nga daw siya nakapagsalita agad dahil nga nashock siya sa mga pangyayari dahil hindi naman daw inasahan na ganun ang lumabas sa kanilang proyekto para sa mga OFW. Tungkol ito guys sa 1.4 billion na binili nilang lupa at papatayuan ng mga bahay para doon tutuloy ang mga OFW na nanggagaling sa iba't ibang bansa o pag lumuwas din ng Maynila magpa-flight para maginhawa ang paglalakbay ng ating mga OFW palabas papasok ng bansa. So ito guys, pakinggan natin ang tunay at totoong nangyari, paliwanag sa side ito ni Administrator Arnel Ignacio. Talaga namang masakit para sa isang taong pinaglilingkuran niya ng tapat ang kanyang posisyon at pinalagaan niya ng husto ang mga OFW. Isa na ako doon dahil isa akong OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East. At alam naman natin na very critical talaga ang Middle East, lalong-lalo na sa mga domestic helper at maraming minamaltrato. Kaya nagpapasalamat kami na talaga namang hindi naman iniwan ni Arnel Ignacio ang mga OFW na katulad namin. So ito guys, pakinggan natin kung ano talaga ang tunay ng dahilan at kung bakit nangyayari ito. Panoorin natin guys. Kitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang, kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Noong 2018 pa nga lang, kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. See, this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1 is 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng actually sa aming vision, paraiso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo dun sa makita natin na mabuo ito, narito tayo, itong pinag-uusapan natin. Yun ang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value, and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago
sa ito pong ganitong kagandang transaksyon, bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to o itong proyektong ito, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? You're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, T.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC USEC Hans Kaptak was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpauman ninyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we parted ways, napakaayos naman. So nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko naman po yung mga nasa isip niyo. Kaya there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Sapagkat napakalapos na, meron ho kaming permit sa CAAP. Meron permit sa CAAP. Taxes, hindi po kami ang nagbabayad ng taxes nito. Hindi ho kami. So lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the accusations. But again, I would like to emphasize, nung dinala po namin to sa board at kami po ay binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up with a report. Sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Kaya hindi ko maintindihan sa bakit itinawag na ganon. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali. Nung minsan po kami ang binilin po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto kong maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko. Gusto kong isakabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana meron na kayo nito eh. Sana meron na kayo nito. Sa aking puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo, hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito para humingi ng tulong. Kahit madalas, ang kulit, naging